Sabi mo sa katabi mo, mapagpalang umaga. Ayan. Nakangiti ba? Dapat always naka-smile kasi ang presensya ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Ito sabi nga sa Bible, ang kagalakan ito ay ibang-iba sa mundo. Ito po ay hindi kayang bayaran ng pera. Okay po? Sino po dito yung nakapagbabasa na sa Book of Acts o Aklat ng Gawa? Kasi buong mensahe po ng ating series na Truth Matters ay ito po ay manggagaling sa gawa. Sino po dito yung nakapagbasa na sa Book of Acts? Ayan, yung iba po hindi pa nakakarating siguro, no? Alam niyo po bakit po natin na pinag-uusapan o mensahe ng Panginoon sa Aklat ng Gawa? Kasi ito po yung mga isinulat kung saan ito yung mga mananampalataya, lalo na po yung mga lingkod ng Panginoon, ito yung mga apostle o mga apostol ng Panginoon, kung saan ang katotohanan ng salita ng Panginoon, ang Panginoong Jesus mismo, ay naranasan nila. Kung saan ipinapakita sa Book of Acts, yung mga kung paano namuhay ang mga mananampalataya. Kaya praise God, bakit po isinulat para wala lang, kundi makita po natin na ngayong mga mananampalataya noon ay tunay na sumasampalataya. Talagang para magbigay ito sa atin ng awakening o isang bukas na pag-iisip na ano ba talaga dapat ang kilos ng mga mananampalataya. Ano po? Ganyan po yung katotohanan na kung saan yung mananampalataya noon, kahit mamatay, kahit talaga iano mo sa leyon, ay handa na mamatay. Bakit po? Hindi dahil sila ay pagod na, hindi dahil sila ay, hindi ganon. Kundi alam niyo po kung bakit? Dahil alam po nila yung layunin ng buhay nila. At ang layunin na yun ay maglingkod sa Panginoon. Kaya napakahalaga po ng katotohanan. Ito po yung ating series na kung saan matatagpuan sa 8:32, John 8:32. Malalaman ninyo ang katotohanan at katotohanan na magpapalaya sa iyo. Kasi yung panahon na po yun, nung namatay na po si Christ o si Jesus, nawala po lahat. Natakot silang lahat. Nasaan na si Jesus? Paano na tayo? Pero doon sa Pentecost nga, doon sa gawa, dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, sabi, iniiwan ko sa inyo ang banal na Espiritu upang ito ang inyong maging kasangkapan, upang maging matatag kayong mananampalataya. Kaya yung mananampalataya noon is not about their self, kundi kung ano yung sinasabi ng katotohanan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya yung mananampalataya, alam ko, sabi kaya, ano yung napapansin? Kahit ng mga lumang tipan, handa silang mamatay. Bakit? Kasi nga yung layunin ng Diyos, pag alam mo na para to serve God, wala na. Nakafocus ka na lang sa Panginoon. Kaya napakaganda sa kanila na kahit sila ay nakasabingit ng kamatayan, na kahit sila ay naghihirap, okay lang. Bakit? Dahil alam nila yung layunin nila, na alam nila na buhay, na sila ay binuhay ng Panginoon para saan? Maglingkod sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon diba? The more we focus on ourselves, the more we depress. Yung napapansin yan? Kapag tayo nakatutok sa sarili natin, nadidepress tayo. Kaya yung panahon ng mananampalataya, hindi sila nakatutok sa sarili nila. Kung sa sarili nila, ayoko na. Tatalikuran ko na ang aking pananampalataya sa Diyos. Mamamatay ako. Tingnan mo, kinukundi na ako. Kukulong ako. At papatayin ako. Wala, hindi. Bakit? Kasi nga, hindi sila nakatutok sa sarili nila, kundi sa Diyos. Sa panahon natin yun, hindi. Di ba nakatutok sa ating sarili? Halimbawa na lang, hindi nyo napansin? Dati, pag magkakain, di ba? Kaya wag muna kayong kumain. Kala, magpe-pray. Yung pala, kukuhanan yung pagkain. Tama? Wag muna kayong kakain. Kala, magpe-pray. Hindi, pipicturean ko ang ganda. Minsan, lahat ng ginagawa natin, ipopost natin. For what? Para malaman ng buong mundo yung ginagawa mo. Lalo na pag ang nag-like, 3 lang, malulungkot, 3 ang nag-like. Nakafocus tayo sa sarili natin. Hindi mo napapansin na nadidepress ka lalo. Kaya nung panahon, nung mananampalataya, they're focused on God. Bakit? Kasi pag pumokus ka sa mga bagay, lalo sa sarili mo, madidepress ka. Tingnan mo yung katabi mo. Depressed na depressed ba? Hindi, Kasi nga may Diyos sa buhay. Yan po ang katotohanan.
na kapag po tayo ay may Diyos na buhay, ay tunay na tayo ay alin. Ano man ang mangyari, ano man, patuloy lang tayong lalaban. Maging tumaan ay buhay man ang ating kapalit. Ito sa atin, ibe, no? Umulan lang umaraw. Sobrang init, ayoko na. Hindi pa pinag-uusapan dito ang buhay. Pero pag alam mo na ang buhay mo, kung bakit ka, hanggang ngayon buhay, kailangan mo maglingkod sa Diyos. Yan ang katotohanan. At maraming tao sa panahon natin ngayon ayaw nang mabuhay because of what? Hindi nila alam ang halaga ng buhay. Kung alam mo ang halaga ng buhay mo to serve God, to worship God, hindi. Dapat bibigyan mo ng importansya ang Diyos. Kaya yung panahon noon, talagang nakakalungkot. Kilala niyo po ba si Martin Luther King? Kilala niyo po? Isa po siyang evangelist sa Amerika. Nung panahon na po yun, umuwi siya sa bahay. At nakita niya yung kanyang asawa. Bakit ka nakaitim? Patayan Diyos. Sabing ganun ng asawa si Cathy Luther. Anong kalapastanganan niyang sinasabi? Patayan Diyos. Bakit? Anong sinasabi mo patayan Diyos? Kasi pag nakikita kita, punong-puno ka ng stress. Depressed ka. Punong-puno na, wala kang kagalakan sa mukha. Patayan Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang patay? Hindi patay na Baka mami, pastor, sabihin na, hindi. Nakikita bang buhay ang ating Panginoon sa Kanya? Amen? Bakit mahalaga? Kasi ang Kristiyano ay isang dapat maintindihan natin na talaga ang buhay. Sabi nga sa Galatians 2:20, ba? Hindi na ako nabubuhay sa akin, kundi si Jesus na. Ibig sabihin, ang buhay mo hindi na para sa iyo, kundi sa Panginoon. Nung tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, lalo kang nalungkot? Dapat naging masaya ka. Bakit? Ang unang-unang tinanggal sa iyo yung problema mo, yung problema natin lahat, yung kapahamakan, yung kaparusahan. Hindi ka ba magiging masaya pa nun? Yun ang number one nating problema, na lahat tayo magiging makasalanan, walang sino man ang umabot sa kaluluwalhatian ng Diyos, lahat tayo parurusahan. Sino dito perfecto? Wala. Because of the grace of God, ibinigay sa atin yun sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, galing sa Diyos Ama. Hindi ka ba magiging masaya? Di po ba? Kaya napakahalaga, nung panahon na yun, lalo po si Apostol Paul, si Peter, si Paul, yan ang mga madalas natin mababasa sa Acts, ay ganun na lamang ang kanyang pagsisidhi na maglingkod sa Diyos. Kung babalik ka po na rin sa Acts 9, di ba? Chapter 9, kung saan nasumpungan niya na makatagpo ang ating Panginoong Kristo. Sino ba siya? Kilala niyo ba si Paul, si Saul? Christian terrorist yan. Mamamatay Kristiyano yan. Pero bakit biniyaan ng Diyos? Dahil mahal siya ng Diyos. Kaya hindi mo pwede, ay pastor, ang dami ko na pong kasalanan. Hindi na po ako pwedeng anihin ang aking ng Diyos. Hindi mo kilala ang Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa lahat. Kaya makikita natin yung katotohanan na bilang isang mananampalataya, meron po tayong responsibilidad. Hindi lang tayo nabuoy, buhay ka pa. Okay na yung natanggap, no? Kaya nga buhay ka pa, meron tayong dapat gawin. Ang mananampalataya bilang isang tunay na lingkod ng Diyos, dapat alin? Maging tapat na saksi o be a faithful witness. Sino po dito yung naging saksi na o naging witness na sa isang trial? Wala po, no? Wala pa dito yung nag-stand kang witness dahil meron kang nasaksihan na isang bagay. Mahirap po. Lalong-lalo na kung mabibingit ang iyong buhay. Di ba ngayon, sino ba yung sa sabongero? Sino ba yung witness doon? Kilala niyo po? Bakit siya nagano? Nasa bingit na raw ng kamatayan. Kaya may witness protection program para mapangalagaan siya. Hindi po basta-basta madali ang pagiging witness. Pero sa ating Panginoon, yan po itinalaga sa ating lahat na sumasampalataya. Kaya si Paul, nung nangyari noon, kung babalikan po natin yung mga nangyari sa kanya na kung saan
napunta sa Jerusalem, iba't ibang hari na ang kanyang nakausap. Kasi yun po ang plano ng Panginoon, na hindi ka lamang dito magsasalita o magiging saksi, kundi sa iba't ibang lugar at sa hari. At nangyari po yun. Kaya nakikita natin, kahit si Paul ay isang lingkod ng Panginoon na mayroong nakaraan. Di ba yung Lazaro, sino may kwento ang buhay? May kwento ang buhay. Bawat isa sa atin may kwento ang buhay. At ang buhay na yan, na kwento mo, naging biyaya dahil sa Panginoon. Sino dito ang kwento mo naging maganda dahil sa biyaya ng Panginoon? Amen, di ba? Wala kayong mga kwento sa buhay? Di ang kwento nyo, walang kwenta. Lahat tayo may kwento. Bakit? Lahat tayo nagrebelde. Lahat tayo makasalanan. Di ba? Ibig sabihin, yung kwento mo, ba't iba lang tayo ng kwento? Nabiyaan ng Diyos, kaya ang kwento mo na pangit, naging may kwenta na. Tama? Yun ang katotohanan. Kaya nga ito si Paul, ganun din si Saul. Dahil sa kabila ng kanyang nakaraan, ay pinili pa rin siya ng Panginoon at gamitin ni Lord na maging saksi. Sabi nga dito sa Gawa 1:8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu, ay tatanggap kayo ng kapangyarihan at kayo'y magiging saksi ko na. Magpapahayag kayo ng mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem, hanggang buong Judea at Samaria, hanggang sa kasuluk-sulukang bahagi ng daigdig. All over the world na, sabi dito kay Apostol Paul. At lahat ng ito, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Ayun ang maganda sa Panginoon eh. Hindi mo lang dahil sumampalataya ka at magiging saksi ka sa mga bagay na gagawin ng Panginoon at ginawa sa iyo ng Panginoon, may kasama kang banal na Espiritu. Anong panahon noon nung nawala na si Jesus, namatay, at muling nabuhay na, umakyat na sa langit, ano yung binigay niya? Banal na Espiritu. Kasi alam niya yung kanyang mga gagamitin, kaya mga alagad, napupuno ng takot. Kasi nga, naku, nasa na yung ating guro, ang ating tagapagligtas? Wala na. Pero sabi ni Lord, huwag kang mag-alala. May Holy Spirit. Kaya yung buhay natin, yung ating mga buhay na may kwento, isa tayo sa mga naging saksi. Ano yung naging saksi? Kung paano binabago at patuloy na binabago ng Panginoon ang buhay natin. Amen? Kaya saksi tayo eh. Sino naniniwala na mabuti ang Diyos? Saksi tayo. Sino naniniwala na ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig? Sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kayang gumawa ng anumang bagay? Di saksi tayong lahat. Amen. At si Paul, ganun na nangyari. Even to, wala pa si Paul dito. Wala pa si Paul kasi nangyari yung pag-transformation ni Paul sa Acts 9 yun eh. Pero ito, Acts 8, ibig sabihin, mga mananampalataya pa noon, mga pinili ni Jesus. Ano sinasabi sa atin? Lahat ng sumasampalataya sa Panginoon, lahat ang naniniwala sa Kanyang siya'y niligtas sa pamamagitan mula sa kamatayan patungo sa kaliwanagan, at sa kaparusahan hanggang saan? Kapiling ng Panginoon, mga saksi tayo ng Panginoon. Kaya nga tayo pinili para ipahayag na ang ating Diyos ay tunay na Diyos na punong-puno ng pag-ibig at nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. Kaya nga, ano pa ang maging tapat na saksi? Hindi po ganun kadali. Di po ba? Kasi nga, ang matapat na saksi ay nangangailangan ng integrity. Kasi kung di ka tunay na saksi, pag tinanong ka ng attorney, magkakandibulol ka, hindi mo alam. Pero pag ikay tunay na saksi, nakita mo ang isang krimen, ito po nangyari talaga eh. Hindi ka matatakot. Kahit anong tanong sa'yo, alam mo ang sagot. Kasi nakita mo nga eh. Di po ba? Nakita mo yung pangyayari ng ating Panginoon. Sa ating Panginoon, ganun din. Kung naranasan mo ang kanyang kabutihan, kung naranasan mo ang kanyang kapangyarihan at pagliligtas, kaya pag tinanong ka, alam mo bakit nasaksihan ko, naranasan ko. Yun ang matapat na saksi ng Panginoon. Kaya ang sinasabi dito ni Pablo sa isang ginamit ng Diyos para maging saksi, sabi dito sa Gawa 26:15-16, nagtanong ako, sino po kayo, Panginoon? Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na inuusig mo. Hindi naman talaga inuusig ni Paul ang si Jesus. Wala na nga, di ba? Hindi na nga niya inabutan talaga na namatay at muling nabuhay. Pero sabi ng Panginoon, ako'y inuusig mo. Sa atin ganun din, di po ba? Bilang mananampalataya,
Inuusig ka ng kapitbahay mo, huwag kang malungkot. Bakit? Pag inuusig ka ng ibang tao, ang Diyos ang inuusig niya, si Jesus. Amen? Yun, kaya si Paul, ganun ang pagpapahayag sa kanya ng Diyos. Ako ang inuusig mo. Kaya ito mga kabata, mga anak, kapag ang inyong mga magulang hindi nyo nire-respeto, hindi ang magulang nyo ang ginagawa nyo ng hindi maganda, kundi si Jesus. Sa atin lahat, kung sino man ang umuusig sa atin lahat dito, hindi tayong inuusig, kundi si Jesus. Kaya tayo tiwala eh. Kaya tayo nagiging tapat na saksi ng Panginoon dahil alam mo, sa lahat ng ginagawa mo, si Jesus ang pinapupurihan mo. Amen? At sabi mo sa katabi mo, bahala si Lord sa kanya. Kasi yun ang katotohanan. Di ba? Yun ang katotohanan. Gumawa ka man na mabuti, may magagalit pa rin sa'yo. Halimbawa na lang po sa akin, hindi na po ako nagbibisyo noon. Kung ano na po naririnig ko sa ibang barkada ko, kasama ko, naku, hindi tatagal yan. Hindi ano yan. Babalik ulit sa atin yan. Ganun yan. Sabi ko, Lord, bahala na po kayo. Yung iba, pinatay na ni Lord. Nawala dahil sa bisyo. Limit ang expansion ng buhay. Ano sinasabi natin ng Panginoon? Huwag kayong mag-alala. Maging tapat lang kayong aking alin. Mga saksi o witnesses. Ako bahala sa inyo. At sabi nga dito, bumangon ka at tumayo. Nagpakita ako sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Naniniwala kayo na pinili tayo ng lahat ng Diyos? Out of the billion people here in earth, pinili ka ng Panginoon? Hindi ka ba magiging masaya nun? Kasi hindi ikaw pumili sa Diyos, pinili ka ng Diyos. Kahit alam niya na bukas, magkakasala ka. Na kahit alam ng Panginoon, natutulugan mo ako, kahit nagsisermon ako, okay lang. Bakit? Pinili ka pa rin ng Diyos. Kaya sabi ng last message, di ba? The Spirit of God testify Himself to us na na tayo yung mga anak ng Diyos. Mismo ang Espiritu ng Diyos ang nagsasabi, mahal kita, anak kita. Kaya that's why sabi ng Panginoon, mag-testify ka sa akin, mag-witness ka sa akin, dahil anak kita eh. Kaya napakahalaga bilang isang mananampalataya, hindi ka lang naging witness, kundi tapat kang witness ni Lord. Bakit? Kasi din papakita, sabi nga, ipahayag mo sa iba tungkol sa pagpapakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipapakita ko sa iyo. Ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Yung ating mga patotoo, yung ginagawa sa ating mga mabubuting bagay. Walang nagawang mabuting bagay sa inyo ng Diyos? Sino pwede magtaas na walang ginagawang mabuti sa kanyang Diyos? Ibig sabihin, naging mabuti ang Diyos sa iyo all the time, all the day, di ba? Kaya nga yun na sinasabi ng Diyos, ipahayag mo yung mga ginagawa ko sa iyo at ipapakita ko. Kaya hanggang buhay pa tayo, may ipapakita pa sa atin si Lord. Hindi pa tapos si Lord sa atin. Pag tapos na si Lord sa iyo, tatapusin ka talaga niya. Yun talaga eh. Yun ang katotohanan. Kaya tayo nabubuhay, meron tayong layunin ng Diyos. At ang layunin na yung maging patotoo tayo sa iba. Yung yung napakaganda. Kaya nakakalungkot lang minsan, Kaya ganoon na lamang ang mga apostol noon. Dahil talagang makita nila, nasaksihan nila kung paano ang pagiging Diyos ni Jesus bumaba, hinubad niya ito para lang sa atin lahat. Ang nakakalungkot pa, bakit hindi tayo nagiging patotoo doon? Kahit hindi natin inabutan yung ganong sitwasyon na nakita natin umakyat siya sa langit, kung paano siya nag-miracle, bumuhay ng patay. Pero sabi ng Panginoon, hindi pwedeng hindi nyo naranasan ang kabutihan niya. Bakit hindi natin kaya ipahayag? Alam niyo po, maraming tao ang gawa ng kaaway. Pag sinir mo yan, ang dami. No. Share the gospel at bahala na ang Diyos. Kasi hindi naman ikaw magbabago sa tao. Sino? Si Lord lang eh. Ang tanong, naging tapat ka bang saksi ng pangkay? Minsan hindi tayo maibigay yung yung gospel. Bakit? Pag sinabi, Kristiyano ka ba? Hindi tayo makasagot. Di balik kung pag sinabing Kristiyano ka ba? Oo, Kristiyano ka kasi mabuti ka eh. Kristiyano ka, tapat kang tao eh. Hindi ka nandadaya sa negosyo eh. Hindi yung Kristiyano ka, Oo, nakita kita eh. Nandaya ka eh.
Nangopya ka sa kaklase mo eh. Maganda sana kung sabihin tayong Kristiyano because of our faith. Hindi dahil Kristiyano ka. Hindi halata. Di yung Kristiyano ka dahil nakikita sa'yo ang tunay na Kristiyano. Amen? Maganda yun. Yun ang nangyayari kay Paul na kahit sa kabila ng panghusga sa kanya, sa kabila ng siya inaalipusta at parang papatayin pa talaga, may plant pa talaga, papatayin siya. Okay lang. Bakit? Kasi tunay akong witness ni Lord, tapat akong witness ni Lord. Yun ang mahalaga. Minsan kasi kaya hindi natin masabi, hindi nakikita talaga. Yun ang nakakalungkot. Ano po? Yun ang nakakalungkot. Kaya nga ito si Paul, kahit anong pagkakataon, panahon, ginagamit niya eh. Yung kanyang pagiging Kristiyano, yung magiging witness niya sa Panginoon. Ano sabi dito sa Gawa 26, 28, 29? At sinabi ni Agrippa kay Pablo, ito po yung Haring Agrippa, sa maikling panahon, ay inihikayat mo akong maging Kristiyano kasi ito, na umarap na siya. Kay Haring Agrippa, at sinasabihan siya na kung ano-ano, na kung saan, nanggugulo ka rito, kung saan, nakikiri ka ng mga bagay na ikaano ng buong Jerusalem, ng mga Hudyo, kapwa-Hudyo mo. Talagang inakausahan siya na hindi maganda. Kaya nung pagkakataong ito, nagsalita na si Paul para i-depensa yung kanyang sarili. Sabi po dito, at sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa maikling panahon, ay inihikayat mo kung maging Kristiyano. Sabi ni Agrippa. Ngunit sinabi ni Pablo, doobin nawa na sana sa madali o matagal man, ay hindi lamang ikaw, kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon, ay maging katulad ko naman, maliban sa tanikala na ito. Alin? Yung gapos. Grabe si Paul. Di po ba? Kung kayo nasa katatayuan niya, nakakulong ka, hindi lamang ito 3 araw, kundi mahabang panahon na. Nagpalipat-lipat nga lang siya eh. Kasi layunin ng Panginoon yun eh. Ng lugar eh. Ano ba yung nakakulong siya? Gusto niyo po ba kayo ay nakakulong? Pero hindi, di ba? Gusto natin mag-share yung convenient tayo. Mag-share ako ng gospel. Saan? Sa Jollibee o McDo. Kakain tayo. Doon maganda. Tama? Gusto natin yun. Yung mga bagay na convenient ka. Pero kay Pablo, convenient ba yung nakakulong? Pero bakit ginawa niya? Dahil siyang tapat na saksi ng Panginoon. Nasaksihan ko kung anong ginawa ng Panginoon. Anong sinasabi sa atin ng Panginoon? Ano man ang sitwasyon mo, gamitin mo para sa Panginoon. Amen? Nakakalungkot sa atin eh. Ginagamit tayo ng gamit. Hindi mo alam? May kasasakyan tayo, maganda. Oo, tingnan mo, baka magasgasan yan. Umupo na, kumakain. Puntahan mo yung katabi ng sasakyan, baka madimpulan. Huwag kang paggamit sa gamit. Gamitin mo yung kotse para sa Panginoon. Amen? Yun, ganun si Paul. Minsan naman, sino nag-gigi? Kabubuhat lang, tingin agad sa salamin. Laki na. Gamitin mo yung katawan para sa Panginoon. Kung may negosyo ka, gamitin mo yan para sa Panginoon. Yung pag-aaral, gamitin mo para sa Panginoon. Ang nakakalungkot, marami mag-aaral. Hindi ako pwede mag-church, pastor. Ang dami ko siyang assignment. Nagpagamit ka sa pag-aaral. Gamitin mo yung pag-aaral para sa Panginoon. Amen? Yun ang katotohanan. Hindi natin napapansin yung mga bagay na tayo mismo ang ginagamit. Hindi. Kasi ikaw ay belongs to Jesus. Ikaw ay para sa Panginoon, hindi sa anumang bagay. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpagamit ka sa Diyos. Kasi maraming ganyan. Hindi naman masama, di ba? Pero hindi nyo namamalayan, ginagamit na kayo. Ang reason kung bakit tayo nilikha ng Panginoon is to serve Him. Yun po. Kaya pag tayo nalilihis, bakit tayo nagkaganito buhay ko? Kasi nga, nawawala tayo doon saan? Sa layunin ng Diyos. Hindi lamang po dapat po natin, alam ko na layunin ng Diyos, kundi inaalam po natin. Kaya nga meron tayong katotohanan eh. Kaya nga, truth matters. Hindi mo lang alam, kundi inaalam mo ito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At si Paul po, nangyari po yan, yung naging saksi siya sa harapan ng Panginoon. Bakit kaya? Bakit matapang siya? Bakit? Kasi kapanipaniwala siya.
Bilang isang tapat na saksi ng ating Panginoon ni Jesus, dapat tayo maging kapani-paniwala. Yan po ang katotohanan. Kasi po, maraming saksi nga hindi credible. Kasi nga, hindi talaga nasaksihan eh. Kaya nga si Paul, eto eh. Bakit? Alam niya, naranasan niya, kitang-kita niya kung paano niya na-meet si Lord. Basahin sa Gawa 9. Napakaliwanag, mas maliwanag pa sa katanghalian tapat. Hindi naririnig ng kasama niya yung pakikipag-usap niya sa Diyos. Amazing, you know? At nabulag pa siya in 3 days na para may kaliskis sa kanyang mata. Kaya naranas niya talaga na alin? Na nabuhay na muli si Jesus. Nakausap nga niya eh. Kaya ito isang patunay na tayo mananampalataya na hindi natin nakita o nasaksihan ang mga nangyari no sa Book of Acts. Pero sinasabi ni Apostol Paul na isang mamamatay Kristiyano nagpatotoo, buhay ang ating Panginoon. Yun! Kung buhay ang ating Panginoon, muli kang bubuhayin ng Diyos. Amen? Walang silbi ang ating ginagawa kung hindi nabuhay ang ating Panginoon. Kaya, bakit ganun na lamang si Paul? Lord, mapagkakatiwalaan ang aking patotoo. Bakit? Kasi nasaksihan ko. Kaya tinanong ko po kayo kanina kung nasaksihan nyo mismo yung kabutihan ng Diyos, yung kapangyarihan niya, yung pagbabagong ginagawa sa inyo. We cannot deny na ang Diyos ay hindi mabuti. Bakit? Nasaksihan ko, naranasan ko eh. Ganun si Paul, kasi kapani-paniwala. Ito po ang sinabi niya dito sa 1 Pedro 3:15-16. Dapat palagi kayong handang magpaliwanag sino magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Kaya nga ito eh, alam mo yung pag-asa mo, bakit? Kay Kristo. Ito sabi ni Peter. Kasi natagpuan ko yung pag-asa na dating wala akong kapag-asa. Na dapat ako'y parurusahan doon sa dagat-dagatang apoy. Pero naranasan ko, ang daangkin ko yung biyaya ng Panginoon. At sasabihin mo, Lord, thank you. Bakit? Kapani-paniwala. Kasi totoo yun eh, na muling nabuhay ang ating Panginoon Kristo, yung biyayang iyon mangyayari sa atin, may kapatawaran ng ating kasalanan. At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyo laging malinis ang inyong konsensya upang mabayaan mga taong minamasama ang mabubuti niyong gawa bilang mga alagad ni Kristo. Napakahalaga rin naman po tayo. Kasi, okay, alam na natin sa katotohanan tayo. Minsan, nagiging self-righteous tayo. Ikaw, hindi ka mananampalataya. Mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Minsan may ganyang Kristiyano. Mga ano kayo? Kami lang ang maliligtas, hindi kayo. Paano magiging kapani-paniwala? Kasi ikaw mismo, umuhusga ka. Hindi nakikita yung katotohanan sa buhay natin. Parang kilala ko, sabi niya, Pastor, di na ako nagsusugal. Di nga. Oo, di na ako nagsasabong. Hindi na ako nagbabaraha. Lahat ng sugal na alam ko, wala na talaga. Hindi nga totoo. Kung talaga naniniwala ka, Pastor, pustahan pa tayo eh. Hindi totoo. Bakit? Hindi naman eh. Di ba yung mga ganon? Hindi ka panipaniwala eh. Kaya dito sa atin, bilang isang mananampalataya, bilang isang tapat na saksi, dapat nakikita sa'yo. Huwag ka maninigarilyo, ha? Huwag mo kung saan yun? Mismo ikaw, hindi ka panipaniwala. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas at mahaliligtas ka. Pero ikaw, alanganin, hindi ka panipaniwala. Pero si Paul, hindi ka panipaniwala. Bakit? Pag kapanipaniwala ka, mayaharap kan tayo ng banal, malinis at walang kapintasan. Kapag ikaw credible, sabi ng Panginoon, mayaharap ka sa tao at sa Diyos, banal, malinis at walang kapintasan. Sabi sa Colossus 1:22, subalit ngayon, ibinalik niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawan tao ni Kristo. Kaya mayaharap na kayo sa kanya ng banal, malinis at walang kapintasan. Sabi ko sa inyo, hanggat wala kayong Jesus sa buhay niyo na kumikilos, patay kayo sa paningin ng Diyos Ama. Wala po tayong silbi. Kaya nga sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, di ba? No one comes to the Father except through me. Kaya hindi mo po pwede, mabait ako, Pastor. Kapag wala kang Jesus, doon pa rin ang parusa mo. Hindi, Pastor, ako na naman ako eh.
Wala akong inaagrabyadong tao. Ang maliwanag, sabi, mayaharap na kayong banal sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yun ang ginawa ni Apostol Paul. It's not about me, hindi ako marunong, hindi ako mayaman, kundi it's all about God. Jesus died on the cross for me. Yun ang kanyang kapani-paniwalang pinaninindigan. Kasi po, ang Saduceo po, hindi po naniniwala sa muling pagkabuhay. Buti na lang ang Pariseo. Kaya nakakalungkot, hindi ko po nilalahat ha. Napakahirap, kaya nga sabi, mayaman, mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Lagi din ang mabuti. Hindi po nilalahat ha. Bakit? Hindi mo mga Pariseo at Saduceo. Alam nila ang kautosan, pero hindi namin kailangan ng kaligtasan. Alam na namin eh. Di ba mabuti ganyan? Mabuti na ako eh. Hindi ko na kailangan. Pero yun ang kasinungalingan ng kaaway. Kaya nga si Paul, kilala si Paul? Alam niya ang kautusan. Humihingi nga siya ng permiso para habulin yung mga mga mananampalataya. Kasi nga, labag yan sa kautusan ng Hudyo. Pero bakit ganon? Kasi nga, nakita niya na hindi siya mabubuhay sa pamamagitan ng ibang sekta, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Yun ang katotohanan. Kaya unless na walang buhay, na buhay sa Jesus sa buhay mo, patay ka sa paningin ng Diyos. Hindi ka magkakaroon ng kabanalan, malinis. Sino ba masasabi may banal ka? Wala. Pinapaging banal tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ang pagiging malinis, hindi dito yung dating wala sa Jesus, malinis ka na. Wala nga kasi nga, hindi nga tayo perfecto eh. Walang kapintasan. Wala tayong kahinaan, meron lahat. Pero lahat ng mga kahinaan na yan, ay alin, kinuha ng Panginoon na every na tayo lumalapit sa Panginoon, sabi ni Apostol Paul sa Corinto, lahat ng kahinaan, ibinibigay ko sa Panginoon upang kahinaan na yan, maging kalakasan ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Amen? Kaya nga sabi natin, it's all about Jesus. Kaya yung testimony ni Paul na ako'y saksi tapat sa harapan ng Panginoon, lalo sa tao. Bakit? Kasi it's all about Jesus. Hindi yung banal ako dahil ako'y nagsisimba lagi every Sunday. Kung di ko mang wala si Jesus dyan, nagbabasa ako ng Bible, kung wala naman si Jesus sa buhay mo, may ganyang Kristiyano. Akala nila sa pamamagitan ng kanilang gawa, talino, ligtas sila, no. Maliban na lang, makuha mo yung biyaya ng Panginoon. Then, you can be banal, magiging holy ka, malinis ka, at matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya nga yung encouragement na sinasabi sa atin din ni Apostol Paul, hindi dahil sa magaling ka, kundi dahil may isang Diyos, Jesus, na may biyaya, sapat para sa lahat. Kaya kung sabi, Lord, ako noon, totoong nangyari, ang ate ko po, kasi tatrabaho po yan sa aeroplano, sa airport. Sabi niya, tawag niya, Pastor, pag nagsisimba kami, every Saturday, Sunday simba. Pagod na pagod ako. Minsan nga, pag nagwo-worship ako, natutulog na ako eh. Sa pagod ko. Sabi niya sa akin, pinag-pray ko, Lord, pag magsisimba ako, sana, hindi ako makatulog. Sana gising na gising ako. Dapat nakapag-worship ako eh. Ano nangyari nang nagsimba siya? Hindi siya nakatulog. At ang maganda, nakapag-worship siya sa Panginoon. Amen. Ano sinasabi sa atin? Lahat tayo may mga weaknesses. Lahat tayo may kahinaan. Lord, ako'y tinatamad magsimba. Ipag-pray mo, Lord, tulungan mo ako maging masipag. Kasi nga, biyaya ng Panginoon. Lord, hindi ko kayang magbigay ng touch. Lord, mag-pray ako, bibigay ko yung para sa'yo. Lord, magbabasa ako ng salita ng Diyos, hindi ko kaya, inaantok ako. Ipag-pray mo, Lord, magising ako, hindi ako matutulog. Kapag nagbabasa ako ng salita ng Diyos, tutulungan ka niya. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa lahat. Minsan nagmamalaki tayo eh. Hindi napapansin yun. Kaya ko to. Kaya ko magbasa ng salita ng Diyos. Upo. Yung pag-upo, sabay higa na. Wala na. Hindi, kung di mo kaya, lapit ka sa Diyos. Kasi ang Diyos lamang. Kaya si Paul ganun siya eh. Kaya pag tayo naging malinis, naging tapat tayo, patotoo, magiging tapat tayo sa Diyos at sa tao. Ang sabi dito sa Gawa 24:15-16, ang pag-asa ko sa Diyos ay katulad din ng pag-asa nila, na ang lahat ng tao, mabuti man o masama, ay muli niyang bubuhayin. Ito ang sinasabi ni Paul. Yun din, iisa lang ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Kaya palagsisikapin ko na lagi maging malinis ang aking konsensya sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Last week, sino po naan dito? Na pinag-usapan natin ng konsensya.
Kapag malinis ang konsensya mo, kung sino man ang umahatol sa'yo, hindi mo dededmahin mo lang. Bakit? Between you and God lang. Ang Diyos lang ang pwedeng mumusga sa akin. Kaya si Paul, ano husga? Di ba mamatay Kristiyano ka? Di ba dati kang ganyan? Di ba dati kang... Wala, bakit? Malinis ang konsensya ko. Bakit? Isa akong patotoo, witness ni Lord. Tapat ako para sa Panginoon. Kung kaharap ang ibang tao, doesn't mean, pabayaan mo lang. May sinasabi sa'yo hindi maganda, pabayaan mo lang. Ipag-pray, ganyan nga ang mga Kristiyano, kaya napagkakamalang may ganun eh. Inaaway mo na, God bless you. Inaaway mo na, pinagpe-pray mo pa. Inaaway ka na, sabihin sa'yo, sana pagpalain ka ng Panginoon. Diba, may sayad nga talaga. Ganon talaga ang Kristiyano eh. It's not about us, it's all about God. Kung sino yung mahal ng Diyos, minamahal ng mga tunay na saksi ng Diyos. Kaya nga, love your enemy. Ang hirap nun ha. Lord naman, kaaway nga. Sino matinong kaisipan, mahalin mo, kaaway mo nga Lord. Bakit ba tayo? Kaaway tayo ng Diyos ha. Nung tayo wala pa sa Panginoon, we are enemy of God. Lahat tayo kaaway ng Diyos. Pero dahil sa pagmamahal niya, kaya nga sabi nga sa bago ang inuutos ko sa inyo, mahalin niyo isa't isa, gamit ng pagmamahal ko, hindi na pagmamahal mo, ginasabi ng Diyos, pagmamahal na niya. Kaya it's all about God. Ganyan ang nangyari kay Paul. Naging tapat siya sa Diyos, lalong-lalo na sa tao. Kapag naging tapat ka sa Diyos, hindi pwedeng surrounding mo, hindi maapektuhan. Sino dito yung mapagsasabi na dahil sa pagbabagong ginagawa mo, ng ginagawa ng Diyos, nasabi sa iyo ng pamilya mo, ang laki ng pinagbago mo, ha? Praise God. May ganon? Di ba? Kasi tapat ka sa Diyos, kaya mismo sa tao, nagiging tapat ka na. Hindi na yung kunwari lang. Si Paul, hindi ganon. Kaya nakikita natin, nakapaniwala. Nangyari kay Paul, marami siyang dinatnan o napasukan na nakulong, inalipos na siya na kapwa niya Hudyo dahil sa hindi naman niya ginagawa. Okay lang, bakit? Kasi nga, tapat ako sa Diyos lalo sa tao. Alam niyo, pag ang katapatan ay talagang nasa Diyos, kaya ano man sabihin sa iyo ng kapwa mo, dead ba ka? Kasi sabi ko kanina nga ako ang inuusig mo, Paul, si Jesus. Kapag sino man ang umuusig sa atin, si Lord ang bahala doon. Hindi niyo napapansin, bakit? Para maiwasan po natin ang pagkakasala. Kasi pag tayo, gagantihan ko to. Aabangan ko sa kanto to. Oo, susumpain ko to. Di ba nagkasala ka? Pero pag binigay mo to, Lord, kayo na po bahala. Alam namin na kayo mabuting hukom. Ibigay mo sa Lord. Kasi kayo ang inuusig eh. Hindi ako, Panginoon. Kayo. Si Lord ang bahala. Kaya nakikita natin, binabago tayo sa mga bagay na may kaanyuan doon sa katangian ng Diyos. Pag nangyari yun, anong sabi ng Panginoon? Lalo natin, nakikita na tapat tayong saksi tulad ni Pablo. Sabi sa Gawa 25:7, pagpasok ni Pablo, pinaligiran agad siya ng mga pinuno ng mga Hudyo na galing Jerusalem at inaakusahan siya ng mabigat na kasalanan, ngunit hindi man nila ito napatunayan. Kung tapat ka talaga lingkod ng Diyos, ano man na akusa sa'yo, hindi nila kayang patunayan. Tama po ba? Kung alam mo na ikay sumusunod sa Diyos, ay gumagawa na, hindi ko ginagawa yan. Payapa ako. Ganun si Paul. Kaya nung inakasuhan siya, nanggugulo ka, ikaw yung nag-create ka ng revolusyon. Walang ganun, okay lang. Bakit? Patunayan ninyo. Kaya nga sa Peter, sinabi, yung gumagawa sa inyo, suklian nyo na mabuti. Upang dumating yung panahon, anong sabi ni Peter doon? Maiisip nila na mali yung ginagawa nila dahil tapat ka sa yung ginagawa. Yun ang katotohanan. Basta continue lang yung gawa na pagsunod mo sa Diyos, magiging mabuting saksi. Kasi darating ang panahon, makikita nila, ay ako nga mali. Tama ka. Nangyari po sa akin yun. Kasi sa panahon na yun, ako, bro, hindi ka sasaya dyan. Walang video okay dyan. Walang nakalalasing dyan. Walang ibang bagay dyan, mga babae. Magiging malungkot ang buhay mo. Sino mga tatay dito? Magiging malungkot ang buhay mo. Pero nung sabi ni Lord, patuloy ka lang. Patuloy ka lang maging saksi ko, patotoo ko. Patutunayan ko sa'yo
hindi kalungkutan ang sumunod sa akin at maglingkod. Yun po ang naranasan ko. Tunay na kagalakan kapag ikay naglilingkod at mabuting patotoo ka para sa Panginoon. Amen? Siguro sa panandalian na ano lang, na tag dito, na panahon lang na ikay, ako naranasan ko, parang hindi nga masarap hindi yata masaya. Pero dumarating sa point, nung binabago ka na ng Panginoon, yung patotoo mo, binabago na ni Lord. Kahit anong nagkakantahan dyan, inuman dyan, sabi ko, Lord, mas masaya ako sa piling mo. Mas masaya akong sumusunod sa iyo. Mas masaya ako na makita ko napapangiti ang Panginoon kaysa sa mga barkada ko. Bakit ngayon? Yung ibang barkada ko, hindi lang nakangiti, nakapikit na. Bakit? Nakalibing na. Kasi yun ang katotohanan. Na walang nagbisyo, na humaba ang buhay. Kaya kung gusto nyo maigli ang buhay nyo, magbisyo kayo. Pero ayaw nga ng Diyos yun Kasi nga yung bilang isang patotoo mo, hindi doon. Kaya nga si Apostol Paul, pinakita niya, kahit yung nakaraan niya na si mamamatay Kristiyano, kasi Ananias, takot Lord naman, may iba naman ako ipagpipay, huwag naman yung ito, mamamatay Kristiyano ito. Pero dahil yun ang tawag sa kanya, may layunin ng Diyos, sinunod niya. Ganon din si Paul. At bilang isang matapat, na isang patotoo, kailangan mo maging matapang. Si Paul, ganyan, matapang siya. Kasi nga, alam niya, sa kabila ng siya'y nakulong, inakasuhan naman, napakarami mga accusation, matapang siya. Ano sabi dito sa Gawa 25:8? Ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili, sinabi niya, wala akong nagawang kasalanan laban sa kautusan ng mga Hudyo sa templo o kaya sa emperador ng Roma. Kasi hindi naman siya nagsisinungaling Kaya ako matapang kung sinasabi sa inyo yung testimony ko. Kasi yun po ang katotohanan. At magpapatotoo po yung mga nasa paligid, yung mga nakainuman ko. Ay, totoo yan. Si Elvin, napaka-ano yan. Sila ang magpapatotoo mismo. Kaya kapag ikaw ay nasa katotohanan at ang katotohanan ay isinasabuhay mo, sino man na magsabi sa iyo, magiging matapang ka. Hindi, ito ko, binago na ako ng Diyos. Yun ang katotohanan. Ako'y dating ganito, dati akong ganyan, binago na ako ng Diyos. At marami ang magiging saksi. Kaya matapang si Paul. At bilang sa atin, ganun din. Ang problema, Kristiyano ka ba? Baka layuan ako Pag-iisipan ko muna Parang ito, may kwento. Yun, narinig yun na to. May pare. Sabi nung pumasok doon sa, alam niyo ba, yung nangungumpisal. Father, nangungumpisal po ako. Ano nagawa mo? May 3 po akong pinatay. Bakit mo ginawa yan? Unang-una, kinausap ko. Naniniwala ka ba sa Diyos? Oo. Ako, hindi ako naniniwala. Pinatay. O pangalawa naman, ganun din po. Sabi ko, hindi ako naniniwala may Diyos. Pero sinabi niya, may Diyos talaga, buhay. Pinatay ko ulit. Yung pangatlo, ganun din po. Sabi niya, walang Diyos. May Diyos. Sabi ko, walang Diyos. Pinatay ko ulit. Kaya sabi nung nangungumpisa, kayo, Father, naniniwala ba kayo may Diyos? Kanina yon, pero ngayon hindi na. Ay, hindi na gets. Bakit? Kasi minsan ang tapang-tapangan natin wala sa lugar. Bingat ng kamatayan, siyempre, hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero pag ikay nasa katotohanan, kaya nga nung panahon nun, yung mga mananampalataya, patay kung patay. Halimbawa na lang, di ba, mga mananampalataya ngayon, may hawak pang Bible. Nakalagay doon. Bawal tumawid. May dala ka tatawid pa rin. At sasabihin pa ng mananampalataya, hindi ako takot mamatay. Nakakalungkot, May dala pang Bible. Nakalagay doon, bawal tumawid, nakamamatay. Pero ayaw umakyat doon sa footbridge. Mas madali, conveniente doon May hawak ng Bible. Bakit ang gala ka dyan? Hindi ako takot mamatay. Isa akong Kristiyano. Ano yun? Yung katapangan, wala saan? Wala sa lugar. Dapat yung katapangan, dapat may pag-iisip. Ang sabi dito, matapang pero nag-iisip. Sabi dito sa Gawa 25:9-10, dahil nais ni Festo na magustuhan siya ng mga Hudyo, ito po yung si attorney. Iba yung pagpapakita niya kay Governor Felix. Si Felix po, naku po, isa po yung corrupt na gobernador. Dahil gusto niya magustuhan siya ni Governor Felix kung ano-ano yung pambobolang ginagawa. Gusto mo bang pumunta sa Jerusalem? Sabi dito, para doon kita linisin tungkol sa mga paratang na ito?
Sumagot si Pablo, nandito na ako sa korte ng emperador, kaya dito niyo ako dapat litisin. Wala akong nagawang kasalanan sa mga Hudyo man, sa mga Hudyo, at alam naman ninyo yan. Ano yung kung bakit sinabi ito ni Paul? Kasi sa Jerusalem, papatayin siya doon, may nagpaplanong patayin siya. Kaya makita natin, si Paul matapang siya. Matapang siya, pero nag-iisip, teka muna, ba't mo ako papupuntahin doon? Doon nga may papatay sa akin. Yung katapangan niya, may lugar. Na kahit siya ay talagang matapat na lingkod ng Diyos, witness, pero nag-iisip din. Sa atin madalas ako ang tama dito, nakipagdebate pa. Di mo ba alam na ganyan. Wala sa lugar. Ano nangyari? Nawin mo ba siya? Hindi. Nagtalo lang kayo. Kaya nga sa Bible, huwag kayong pagtalunan ng salita ng Diyos. Mas magaling ako sa'yo. Lalo na ako. Wala sa lugar yung tapang Minsan yung tapang din, wala din sa panahon. No? Binibigyan natin, pero dapat nag-iisip ka na, ito ba'y kalooban? Kasi kalooban ng Diyos, hindi siya pumunta ron Kaya pag tayo nag-share ng salita ng Diyos, yung testimony natin, mag-pray tayo. Ito ba'y kalooban ng Diyos? May nangyari po yung totoo. Isa po nag-evangelist, nagpunta sa isang lugar. Lugar na yun, alam naman na maraming pumapatay, tsaka mga atheists. Pumunta siya doon. Gusto ko i-share ang salita ng Diyos. Pagpasok niya, hindi na siya nakalabas. Alam naman yung pinapasok niya Hindi ko po masama na huwag natin i-share doon, pero may kalooban ng Diyos. Dapat alam natin yun, alam mo, delikado ko dito. Huwag na. Kasi nga, hindi porkit matapang maganda pa totoo mo, dapat nag-iisip ka rin. Kaya ang mga Kristiyano, mapag-isip ni. Di ba dati, bahala na. Bahala na si Batman, pero naging Christian ka, nag-iisip ka. Yung napansin yun? Nagiging mapag-isip na kayo? Dati, okay na, bahala na. Ngayon, hindi na. Ito ba'y kalooban ng Diyos? Ito ba'y nais ng Diyos na mangyari? Kaya ang katapangan dapat nasa lugar. Dapat din, ito po ay nasa katotohanan. Kaya ganun na lamang ang sabi dito sa Gawa 25:11. Kung totoong lumabag ako sa kautusan at dapat akong parusahan ng kamatayan, tatanggapin ko ang hatol sa akin. Ano sabi ni Paul? Talagang nagkasala ako din. Hatulan niyo ako ng kamatayan. Sabi gano'n. Ngunit kung walang katotohanan ng kanilang akusasyon sa akin, hindi ako dapat ipagkatiwala sa kanila, aapela ako sa emperador ng Roma. Bakit ganun na lamang katapang si Paul? Dalhin niyo ako sa Roma. Doon ako dapat litisin. Bakit? Kasi po, may pangako ang Diyos. Yun ang layunin ni Paul. Kung babalikan po natin. Kaya matapang si Paul dahil sa pangako ng Diyos. Ito sabi sa Gawa 23:11. A year ago, may ipinangako ang Diyos sa kanya. Ito, chapter 25, binasa ko kanina, tama? Itong a year, sa Gawa 23:11, may pinangako ang Diyos sa kanya. Ito sabi, nang gabing yon, lumapit sa kanyang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano nagpatotoo tungkol ka sa akin sa Jerusalem, kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Kaya ganun katapang si Paul. May layunin sa akin ang Diyos, hindi dito, kundi sa Roma. Ano natin may apply sa buhay natin? Kung may pangako sa iyo ang Diyos, panghawakan mo yon. Kung nahihirapan na ako, hindi yan. May pangako. Kaya nga yung ating series, Truth Matters, mahalaga ang katotohanan. Basahin mo yan kasi napakaraming pangako ang Diyos. Hindi natin kinikiling kasi hindi natin alam. Ito alam ni Paul kasi nagpakita sa kanya. At inilam niya ito. Ito naging katapangan. Hindi ako pwede litisin dito. Bakit? Dadalhin ako sa Roma. Ganon din sa atin. Kung sasabi ng kaaway, hindi ka na-aasenso. Hindi. Sabi ni Lord, may pangako sa akin. Aasenso ako. Sabi ni Lord, makakatapos ako ng pag-aaral. Sabi ni Lord, mabubuo ang aking relasyon sa pamilya ko. Puno ng away. Kasi bakit? May pangako ang Diyos sa akin. Kung alam mo may pangako sa iyo ang Diyos, matapang kang harapin anumang pagsubok sa buhay. Bakit? May pangako ang Diyos. Huwag kang gumibap. Kasi Paul, matapang siya. Bakit? Hindi ito ang plano ng Diyos. Kaya Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans not to prosper you, not to harm you. Kung nakakaranas tayo ng paghihirap, hindi plano ng Diyos yan. Plano na ng Diyos yan para tayo maging matatag at lalo lumapit sa Panginoon upang makita mo na may pangako ang Diyos sa iyo, magpatuloy ka lang sa layunin mo. Huwag tayong gumibap. Lalo sa nangyayari, parang walang pagbabago buhay ko, Pastor. Parang hanggang dito na lang ako. Alamin mo yung pangako ng Diyos na magbibigay tapang sa iyo. Ako po, sa akin po,
Excuse. Marami pong pandidisibang kaaway. Salamat na lang sa salita ng Diyos kasi pangako ng Diyos. Kasi yun ang nagiging tapang ko magpatuloy sa Panginoon. Lalo na, siguro tayo nakakaranas ng pandidisib ng kaaway. Lalo na pag ikay nakaupo na lang, wala kang ginagawa, nag-iisip ka, diyan papasok ang kaaway. Ano? Pakisakistano ka pa, no? Ano nangyari sa buhay? Masaya ka? Hindi. O, so nakakaganon, di ba? Ba't kang ganyan ang buhay mo? O, ba't ganyan ang pamilya mo? Ba't ganyan ang anak mo? Pero sabi ni Lord, may pangako ko sa iyo maging matapang ka. Amen? Yun ang katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, maging matapang ka. Hindi suntukan na. Sa salita ng Diyos. Kaya na-encourage ko po kayong maging, magbasa ng salita ng Diyos eh. Yung maging patotoo ka. Kasi, bakit mahalaga po yung patotoo? Na mag-share ka ng katotohanan, na maging witness ka ng Panginoon. Ano sinasabi dito? Magtatapos ako dito sa napakagandang inuutos ng Diyos. Pero may pangako. Ano sabi dito sa Mateo 28:19-20? Kaya humayo kayo sa lahat ng mga lahit, gawin niyo silang mga alagad. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Turuan niyo silang sumunod sa lahat na inuutos ko sa inyo. Ano una? Inuutosan tayo ng Panginoon. Maging witness. Magpatotoo ka. Sabi ko ulit muli, hindi mo kailangan maging matalino, pero handa ka rin. Bakit? Kaya nagsasaliksik tayo ng salita ng Diyos eh. Hindi yung lang, pero ang patotoo mo, yun ang napakahalaga. Na hindi ka pa nagsasalita, umuo na bakit? Nakikita sa iyong pamumuhay. Yan ang utos ng Panginoon, hindi lang ng pastor po yan, hindi lang ng mga leader. Lahat po tayo. Sabi nga dito, humayo kayo lahat. Hindi naman sabi, humayo ka lang pastor, humayo ka lang leader. Walang ganon. Lahat po tayo, lahat ng sumasampalataya na may patotoo, may testimony para sa Diyos, inuutusan po tayo mag-share ng salita ng Diyos, maging patotoo po tayo, witness. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, hindi pwede, hindi nyo naranasan ang kabutihan ng Diyos. Kasi kung di nyo naranasan, nandito ba kayo? Wala. Huwag na natin ituloy ito. Hindi, kasi yung naranasan natin. Nasaksihan natin kung paano kumikilos ang Panginoon. Ito ang pangako. Ganyan kabuti ang Diyos eh. Uutusan kita, di ba? Uutusan ka ng Diyos. Ito ang kanyang pangako, ang sabi dito. At tandaan ninyo, ako'y palagi niyong kasama hanggang sa... Saan? Katapusan ng mundo, hindi lang ng buhay natin. Pag ng mundo, kasama natin siya. Bakit? Pag namatay ka, kasama mo na siya. Kaya nga, pag ang kagandahan sa Diyos, nag-uutos siya, pero yung pangako, lalo kang tatapang. Bakit? Gagamitin ka niya maging tapat na testimony o witness ni Lord, pero kasama mo siya. Hindi ka ba magkakaroon ng tapang o ng encouragement ng Lord? Hahayo ako. Ganyan si Paul. Na kahit nakakulong siya, na kahit pinarusahan niya, bakit siya matapang? Dahil alam niya na kasama mo ang Panginoon. Kaya anong laban ng buhay natin? Ano man ang sitwasyon mo ngayon, tandaan mo, kasama mo ang Panginoon. Pag ang Panginoon ang kasama mo, ayun ako, para kang sumandal sa pader na hindi magigiba. Bakit? Diyos yun eh. Ganon tayo kamahal ng Diyos na kahit tayo inuutusan, may binibigay, okay lang anak, kasama mo ko. Napakagandang encouragement. Kaya yung magiging isa natin tapat na patotoo, kaya naman eh. Kung aangkinin natin na kasama mo ang Diyos, masasabi mo ba, kasama ko ang Diyos sa lahat ng laban ko? Masasabi mo? O lahat ang masasabi, pumalakpak na malakas para sa Panginoon. Kasi yun ang katotohanan. Lahat tayo may laban. Lahat tayo may laban. Kaya nga sabi sa Hebreo 12:1, napakaraming mananampalataya nagpapatotoo sa kanilang mga nasaksihan sa Panginoon. Kaya ipagpatuloy nyo yung mga laban o takbuhin nyo na layunin ng Diyos na itinalaga sa atin lahat. Hindi sasabihin ng Diyos yun, ang mga apostol ng walang dahilan. Marami nagpapatotoo. Ang tanong, isa ka ba doon? Kasi hindi mo pwede itanggil. Pastor, wala ko ipapatotoo. Ibig sabihin nun, hanggang ngayon, ang buhay mo walang kwenta. Yung kwento mo, walang kwenta.
Kasi pag ang kwento mo, nabiyayaan ng Lord, ang kwento mo, magiging pagpapala sa iba. Amen? Yan si Paul. Ay, encourage ko sa iyo. Kung ano yung inuutos, ito yung binibigay na utos sa atin ng Panginoon. Hindi lang po tayo mananampalataya. Na-receive ko na ang buhay na walang hanggan. May kaligtasan na ako. Tanong, bakit buhay ko pa? Kasi nga merong layo. At ang layunin na yan, ang sabi, humayo kayo sa lahat. Kaklase mo, katrabaho mo, kapamilya mo, kapitbahay mo. Na-share ba natin? Sabi ko sa inyo, i-share nyo lang si Lord na bahala. Hindi kayo magpapabago, hindi tayo magpapabago ng buhay ng tao, si Lord lang. Kasi si Paul, ganun katapang eh. Kasi alam niya, in spite na siya inaalipusta, alam niya, si Lord ang kikilos. Ganun dapat tayo. Amen? Sinong gustong humayo para sa Panginoon? Sino gusto maging tapat na witness to Lord? Amen? Lahat tayo yumuko para manalangin. Everybody close your eyes. Panginoon Diyos, sinasamba ka namin, Panginoon. Mabuti kayo. Tunay, Lord, kung titignan namin ang aming buhay for the past, ngayon, Lord, masasabi namin, Panginoon, may halaga na ang buhay namin. Meron na itong patutunguhan, Panginoon. Sapagat titignan namin ang buhay, Lord, buhay namin noon, hindi kami naging mabuting patotoo mo, Panginoon. Uma-against pa nga kami sa inyo eh. Kami pa yung nagre-rebelde sa inyo, tumatalikod. Pero salamat na lamang sa biyaya mo, Panginoon. Ibinigay mo ang banal na kasulatan, lalo na po ang Book of Acts, upang magbigay halimbawa sa amin mga mananampalataya, katulad nila Paul, Peter, lahat po ng iyong alagad at mananampalataya na nagpakita ng tapat na saksi niyo, Panginoon Jesus. Lord, sa amin din, Panginoon, sapagkat hindi naman nagbabago kayo. Hindi rin nagbabago anuman maging technology ngayon, Lord, pero hindi nagbabago ang pangangailangan ng tao. Alin po yun, yung pinakamahalaga, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Marami nakakalungkot ngayon kung makakapanood kami ng mga sa television, Lord. Ganun na lang silang pumatay, ganun na lang silang magpakamatay. Sa napakababang edad, yung kasinungalingan ng kaaway, na ang buhay matatapos pag nakapakamatay, wala na, Lord. Kasinungalingan po yun. At ang katotohanan, Panginoon, na ang buhay namin, sa kabilang buhay, kapag kasama namin kayo, ay tunay na kasaya-saya at ganap. Yun po ang katotohanan. Eh sa oras dito, Lord, wala po kaming kakayahan. Kung titignan namin ang aming nakaraan, Lord, hindi kami qualify. Pero Lord, dahil sa biyaya mo, katulad ni Paul, isang mamamatay Kristiyano, tumataliksa sa inyo. Pero Lord, pinili mo. At alam namin, Panginoon, lahat kami rito pinili mo. For one reason, Lord God, yung layunin mo yung magaganap sa amin. Lord, hindi namin kaya unless di mo kami sasamahan. Kaya sa oras na ito, nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Inaamin po namin ngayon sa iyong harapan, Lord, kayo ang kailangan namin. At ang pagsama mo sa amin, isang katibayan, katunayan, na kami magtatagumpay, na isi-share namin ang mabuting balita sa mga lahat ng mga nangangailangan nito, lalo yung kaligtasan, Panginoon, sapagkat ang kasinungalingan ng kaaway na ilalagay sa napakaraming tao na walang Diyos, hindi nagmamahal ng Diyos, hindi nagpapatawad ng Diyos. Lord, tanggalin niyo po ito. Kundi ilagay niyo po sa puso namin yung naranasan namin pagmamahal mula sa inyo. Yung naranasan namin kapangyarihan at pagbabagong ginagawa niyo sa amin, Lord. Makita ng lahat upang ito'y maging ilaw at asin at kayo ang mapapurihan, Panginoon. Lord, gagawin namin to sapagkat hindi na kami nabubuhay sa aming sarili, kundi sa inyo na. At tulungan niyo kami, Panginoon, every step of the way, Lord God, na kayo ang amin nasusunod. Kayo ang aming binibigyan ng kaluguran, hindi na yung sarili namin. Sapagkat darating ang panahon, bawat isa sa amin, haharap sa inyo. Ano man ang nagawa namin, mabuti man o masama, doon mo kami husgahan. Pero Lord, kami naniniwala, husgahan mo kami sa mabubuti at pagiging tapat na lingkod at witness mo, Panginoon. At magsasaya kami
Sapagat tunay, Panginoon, na ang Diyos na aming sinasamba ay hindi nagpapabaya at lagi namin kasama hanggang sa dulo ng mundo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. At yan ay